remix and I'm coming with that bow bow bow. Pretty bitch, I'm tryna hit her with that bow bow bow. Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow bow bow. And bitches dance, I throw them bands and make. So ayun no guys, tuturuan nga po pala namin ngayon. Ay, tuloy na yan. Tuloy na yan. So yun guys, gagawa kami ng tutorial kung paano gawin ang straight through. Ako si Katrina Nicole Casilia. Ryan Valdez. So, ang mga gagamitin po natin is cat 6 and Crimping. crimping and RG45. Siyempre, hindi mawawala yung tester. Okay. So, yun guys, sisimulan na natin. Guys, ayaw na putulin. Tapos, ito nga pala yung pattern na kailangan natin sundan. Okay. Orange blue, orange blue, white blue, orange. White legit? Oo, nakakabisip na yun. White. Gusto na ako labi talaga. Ayaw nga mag-shop ng orange nga. Palisin pali. Like legit. Diba? Marami naman kayo. Ilan nga dito nag-work? Ha? Sila na dito nag-sandaan. Sandaan. So yun guys, tapos na po natin gawin yung straight through na set A. So ito na po yun, yung output niya. So itetest na po natin siya kung gagana nga po ba. Ito po yung tester. So sasarpa ko na. Ayun. Yun. So yun no guys, gumagana nga po ba? Gumagana siya. And ang gagawin na po natin ngayon yung set B. So si Dave Alvarez po ang gagawa nun. Pasok! So, ang gagawin natin ngayon is straight through, which is yung set B na tayo kasi set A yung nauna. So, set B tayo, which is yung tinatawag nilang T568B, or yun na, yung set B. So, ano nga ba mga kailangan nating gamitin para sa gawin itong mukha na to, LAN cabling na to, no? So, ang kailangan natin is, syempre yung LAN cable, yung crimping tools, crimping, syempre hindi mawawala yung RJ45. RJ45. And syempre, pambalat plies, or pwede rin naman yung pabilog. Mas madali yun. So, syempre, paano natin matitest yung cable natin kung wala tayong LAN testing or yung LAN tester natin na tinatawag, no? So, ayun na nga. I-start na natin to, no? So, bahala na yung editor ko dito. Kung gusto niyo pabilisin, fast forward sa panahong hindi niya na ako mahal. Aray ko! Alam mo, so, na-start na natin. So, yun na. Bye. So, ayun nga guys, no, mag-start na tayo. So, andito na yung mga gamit natin, which is yung crimping tools or yung crimping LAN tester. And then yung Cat6 LAN cable natin, guys. And then yung plies. Kung meron kayo yung bilog na parang ano siya, bleed, which is yung ilalagay mo lang din, papaikutin mo lang. Tapos, mababalatan na to. Mas maganda yun kasi mas mabilis. Pero ayun nga, kulang kami sa gamit. Tsaga-tsaga na lang sa price. And then, RJ45 syempre, hindi mawawala yan. So, ayun nga, start na natin no guys. So, start natin sa unang table. So, gawa lang tayo ng, like, huwag naman masyadong ano,
meron siyang parang maliit na plastic dito or yung nagpapatigas sa kanya. Ito, yung part na ito. So, kailangan muna natin siyang putulin. So, putulin muna natin, no? So, pag naputol mo na siya, i-arrange muna natin lahat ng ano, ng kulay niya. So, i-diretso muna natin lahat, no? So, ayun nga, yung like pinakita ko yung ano, yung color coding kanina. So, magdi-display na lang dito sa ano, gilid ko. Yan diyan, kung anong mga kulay. Ganyan siya guys, kung makikita nyo, no? Yan. So, puputulin lang rin natin ng kasing haba lang rin ng RJ45. So, which is kung pag ginanyan mo siya, mga siguro ano, ganyan siya kahaba, no? Hindi puputulan natin kung gaano siya kahaba. So, ganyan. So, puputulan muna natin hanggang dito. So, yan, no? Putulin muna tayo ganyan. So, pag napantay-pantay nyo na, no? Lagi nyo i-check kung yung kulay is tama ba. So, lagi nyo siyang i-double check. Baka kasi magkaiba kapag nilagay na or kapag naisalpak na sa RJ45. So, white orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, and then white brown. So, ayun nga, gamit lang tayo ng RJ45 and then susok nyo lang siya. And then, kailangan yung bawat sulok ng ano, sa RJ45 ma-shoot dun sa loob. Kung makikita nyo lang sana, no? Dun sa loob ma-shoot. So, idulo-dulo nyo lang siya, no guys? Idulo-dulo nyo lang ganyan. Ang technique pala dyan, guys, kapag para lagi kayong tama, no, sa pagkabit, kailangan nakaharap sa inyo yung ginto niya or yung ginto. Like, paano ba? Ayan, yung ginto na yan. Kailangan sa inyo lagi nakaharap yan, like pa ganito. Ganyan. Nasa likodan mo tong merong clip niya. Ito, nakapaharap sa'yo lagi. And then, simula sa kaliwa, ang mauuna sa kaliwa is si white orange, kasi kanan si brown ang mauuli. So isang tips lang rin para maayos yung paggawa natin, no. Lagi niyo isasama yung balat no, sa ilalim ng pagkakabit ng RJ45 para hindi siya kapag training hindi siya mabaklas or matanggal, no? Tips lang rin. So ayun nga, kailangan nakalampas yung RJ45 doon sa ano, sa may blue na wire. So ang gagawin is i-didiin mo lang hanggang meron kasi yan sa dulo, makikita mo siya sa dulo. So lagi mo i-double check, white orange, white green, blue, white blue, green, white brown. So tips ko lang rin, ang ginagawa ko para hindi siya hindi siya para siya umabot, no. Lagi mo hindi naman kailangan, pero ang ginagawa ko, tinutok ko lang siya kahit konti para lang bumaon, no. So ayun nga, kailangan step 1 nakapaharap sa'yo yan, yung may pin na yan or yung ginto, yung gold niya. Kailangan kung nakaganyan nakapaharap sa'yo, which is nakaganyan, nasa likuran to, itong clip na ito, itong ano na yan. Kailangan laging nakaganyan sa'yo, nakaharap sa'yo yun. And then ayun nga, ididiin, tapos kailangan tama yung color coding, and then tap mo lang konti para lang umabot. So tsaka mo siya i-crimp. So ang pag-crimp, nasa taas naman yan, yung clip na yan, ito, and then nakapaharap dapat yan. So papasok mo lang siya, guys, ganyan, no. Mararamdaman nyo naman pag dulo na kasi may stopper siya dito, may stopper yan para ano, para ayan, may stopper yan para hindi dumiretso. So ayun nga, i-crimp nyo lang yan ng ididiin nyo lang, guys, ididiin nyo lang. So pag nadiin nyo na, pag tumunog ng ganyan, 1, 2, 3, so ayun, meron na kayong made dalawa. Tignan nyo, guys, kapag ang sinasabi ko, kapag nasa loob to, itong wire na to, di ba, mahirap siyang hugutin or hindi siya makatanggal kapag salpak pasok, di ba. So ayun na. So sa kabila, pares lang rin ang ginawa mo dito, no? Which is sa kabila, kailangan kung paano yung ginawa mo doon, ganun din dapat. So kailangan nakaharap din sa iyo yung ginto. So ayan, nakaharap. Then nasa likuran to. So ganun lang rin ulit. And bahala na editor ko para hindi na masyadong humaba. And explain ko lang kung paano. So bahala na editor kong gumawa or mag-pass forward. So yun, no. Okay, gagawin na natin. So ayun na, guys, tapos na tayo sa paggawa
no, naikabit na natin RJ45 sa Cat6 LAN cable. So, para malaman natin na gumagana siya or walang mali sa kanya, kailangan muna nating haranahin kayo. Ay, may gitara ako dito eh, background ko yan eh. Pasikat ako eh. Siyempre, vlogger. Nagpapasikat ka sa akin. So, yun, kidding aside no guys. Siyempre, kailangan natin ng LAN tester. So, check natin kung gumagana guys. Gumagana siya, mabilis, hindi yung mabagal. So, para makita natin na gumagana itong gawa ko, siyempre, isasalpak muna natin. Kailangan nasa taas yung pin, o yung ito. Pag isasalpak. So, pag narinig nyo tumunog, yun na yun. So, ayan na guys. So, para makita siyang gumagana. So, ayun nga, nakikita nyo, gumagana. And walang halong kwan. Kailangan kapag may hindi siya gumagana dyan, which is, like, kumari, may hindi na-crimp ng maayos or hindi na-crimp, may ano dyan, may part na lalaktaw. Siyempre, kung number 7 yun, which is yung white brown, ganon. Ganon siya guys. So, halimbawa dito naman is number 3. So, number 3 ang hindi umilaw dito, which is number 3, which is white green. So, halimbawa naman, may parehas na hindi nag-ilaw, ganon, which is, ibig sabihin, mali yung hindi na-print na maayos yung kung anong number ka nagkamali. So, ito naman, okay naman siya guys. Wala namang problema. So, next na tayo sa crossover. So, next natin yung crossover. Gumagana naman siya guys. Which is good. So, ayun lang guys. Next natin is yung crossover. So, pinabahala ng editor ko dito. So, ayun na guys. Peace out. Bye-bye. Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo paano gumawa ng RJ45 na crossover. Ayan. So, ang materials na natin is Cat6 na wire, tapos wire stripper, stripping tools, and then LAN tester. So, para makita nyo kung gumagana siya. And then RJ45, kumbaga ito siya. Ayan. Hindi makita ng tubig. Tapos, papakita ko sa inyo dire-diretso kung paano siya gawin. Una, siyempre yung ano nyo, yung Cat6. Ano na muna siya. Kumbaga, kailangan nyo siyang balatan. Yan, balatan. Parang mangga lang. Kumbaga, kailangan nyo to. Papakita ko siya na demo. Yan. Yun, parang ganito siya. Yan. Makikita nyo na yung wire na nakalabas. And then, oo nga pala guys, pag may ganito sa loob nito, putulin nyo na lang din para hindi sagabal. Para hindi sagabal sa paggawa. So, ipapakita ko na lang dito sa gilid ko yung proper na paglagay sa RJ45, yung wire niya. Wala, hindi matuto. Wait lang. Ayan. So, sa oras na naayos na po yung color coding niya, siyempre pagpapantay nyo, and then dito nyo nakakailanganin yung clipping tools. Kasi may ano siya dito, pampantay. Kumbaga puputulin siya. Ayan. Kumbaga, puputulin siya dito. Ayan. So, kasi pantay na. Magkakapantay lahat yan. And then, dito na nakakailangan yung RJ45. Ayan. Paalala lang, dapat kapag ilalagay nyo, is nakaharap sa inyo yung ito bakal. Yan, medyo hindi makita kasi. Ewan ko bakit hindi magpunta dito. Hindi yung bakal ng RJ45 yan. Tututo ko lang para kita. Itong basta nag-yellow dito. Nakapokus sa akin yung camera. Ewan ko bakit. Yan. Kumbaga ilalagay na natin siya. And make sure na na nakaano siya agad. Make sure na tawag ba ito? Titignan nyo siya ng mabuti. Kasi ang paglalagay nito is hindi basta-basta. Maaari kayong magkamali or hindi gumana ang inyong gagawin. Wow, lalim na Tagalog yarn. Ayan. Mas maganda kung subukan yung itulak masyado bago i-crimp. Kasi minsan kapag i-crimp nyo na siya, pwede siyang umatras yung wirings. At tingnan nyo mabuti kung nakalagay ba talaga siya sa pinakadulo. Ayan. So, ito lang. And then kapag sigurado na kayo, ilalagay, i-crimp na natin siya. Kumbaga ito. And then this one, ang tamang pag-crimp is lulusot nyo siya dito, which is ganyan. Tapos okay, syempre, alam mo. Oh, wait lang. Di pantay.
Ayan, kailangan yung pisilin na ganito. Parang place lang. Pero ano. Ayan, ang Swansea, mga nakalagay na. Kahit ano, hilain natin yan. Hindi matatangkal. At doon din sa kabila, pero magkaiba lang. Sa T56B. Kasi dito sa kabila is T568. 688. Tapos ito, T568B. Para, ano sila? Para maging crossover. So yun, repeat the process lang. At yun na guys, na may nakalimutan akong sabihin. Yan. So ang crossover ko pala ay kailangan ng, kasi dito sa land tester natin, may nagpapakita na, may nakalagay dito na 1 to 8 hanggang 1 to 8 yan guys, kung makita sa ano. Kasi hindi makita yung nag-blade siya, nagpo-focus. Yan. Ang ano dito dapat lumalabas is 1, dahil sa crossover siya, yung wire niya is parang na-gamble siya. Yan. Kumbaga scramble lang. Scramble. So dapat ang lumalabas dito is 1 3 2 6 3 1 4 4 at saka 5 5 6 2 7 7 at saka 8 8. Yun lang. Tapos parang ganito lang. Kumbaga wait natin sa makikita natin sa ay, di makita. Ba't yun? Wait lang. Yan. Di makita eh. Wait nga. Yan. So, titignan na 1. Ano daw? So, tignan na lang kung paano siya. Okay, kasi nagbablurred. Ba't ganun? Wait nga. Punasan ko lang Yan. Kapag nag-1 dito, mag-3 dito. Kapag nag-2 naman, dito, pag magpupunta siya sa 6, hindi makita kasi masyadong maliwanag. Yan, kahit anong gawin ko, hindi makita. Tapos, kapag nag-4 dito, 4 din dito. And 3 dito, which is magiging 1 dito. At saka sa 5 naman dito, magiging 5 din dito. And then yung 6, magiging 2. Tapos yung 7, magiging 7. And yung 8, magiging 8. So, good luck mo lang sa mga gagawa na ito. So, yun lang. Saludo. Dinala ko po